Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Minsan, kahit anong plano mong lumayo sa gulo, kung ang gulo mismo ang lumalapit sa iyo, wala tayong magagawa kundi lumaban. Tawagin nyo na lang akong Ram, Major Rambert Magpantay, 58 years old. Retiradong Scout Ranger, ilang dekada akong nakipagbakbakan sa gubat, sa bundok, sa kalsada. Muntik mamatay pero nakaligtas na sa ambush. Madami na kong karumal-dumal na mga bagay na pinagdaanan kasama ang aking mga kabarong musang. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan, yung gabing kasama ko ang pamilya ko at munti na silang mapatay, hindi ng tao kundi ng isang halimaw. Ito ang kwento ko. Simulan natin sa una. After ko mag-retire, nag-decide kaming lumipat ng pamilya ko sa probinsya. Pagod na kami. Sa syudad, ingay, traffic, politika, korupsyon, lahat yang gusto kong takasan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Alam mo yung feeling na sa dami ng giyerang dinaanan mo, ang huli mong hiling sa buhay ay katahimikan na lang. Yun ako, 31 taon akong humawak ng baril, natulog sa putikan, naglibing ng mga kasamahan sa gitna ng gubat. Hindi ako nagrereklamo, pinili ko yon. Panata ko sa bayan, pero tao rin ako. Kaya nung naisip kong iwan ng Maynila, yung ingay, trapik at mga taong puro papogi pero walang bayag, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko sa sarili ko, Ram, hanap na tayo ng tahimik na baryo. Buhay pamilya naman. Kaya hindi kami ang dalawang isip, si Normita, ang napakaganda kong asawa. May one and only, matapang at kahit dalawa na ang anak, maganda pa rin. Kasama rin namin sina Althea at Bea, mga dalagita naming parang magkaibang mundo, pero parehong matalino at mabait. Lumipat kami sa San Vicente, baryo sa paanan ng bundok, malayo sa syudad. Wala masyadong signal, pero presko ang hangin, mura ang gulay, at may taniman sa likod bahay. Noong una ang sarap sa pakiramdam, tahimik, sariwa ang hangin. Hindi ka mamro-problema sa ingay ng kapitbahay, pero may kakaibang hangin ng San Vicente. Unang gabi pa lang, parang may bumubulong na hindi ko maintindihan, yung tipong malamig ang hangin, pero bigla kang papawisan, parang may nakatingin mula sa kakahuyan sa likod bahay. Na-experience ko na lahat sa kagubatan pero iba to. At hindi lang yon. Dumagdag po tong mga animales na mga tambay sa tindahan, yung tipo ng mga lalaking walang direksyon sa buhay. Puro alak at yabang. Lantarang tumitig sa misis ko't mga anak ko. Hindi yung simpleng tingin. Yung tingin na parang binabastos ka sabay ngisi. Kung sinusubukan ugen kalidad mo, nasa loob ako ng tricycle nun, nag-aayos ng upuan, nung marinig kong may isa sa kanila sumipol, direkta kay Althea. Hoy, sabi ko diretso ang tono, mga bata pa yan, tumahimik sila. Pero alam mo yung tahimik na may halong galit? Yung tipong parang binastos ko pa sila sa paglalagay ko ng boundary, tapos biglang may dumating si Kapitan Cristobal, matandang byudo, may pagkakupal, at walang kahit konting respeto sa kahit sinong bago. Inabutan pa kami ng sermon, na para bang utang na loob naming lumipat sa baryo nila. Dito sa San Vicente, hindi basta-basta tumatanggap ng dayo, sabi niya. Lalo na kung puro babae ang kasama mo, gusto kong sumabog. Pero pinigilan ko sarili ko. Hindi ako pumunta sa probinsya para pumasok uli sa isang gulo. At saka sanat na ako sa mga ganyan. Sa palipat-lipat ko ng destino nung sa uniforme pa ako, nakaka-experience na ako ng mga pambabastos sa iba't ibang lugar. Although, first time ko tong ganitong pakiramdam. Kung hindi ako ang binabastos kundi ang asawa at mga anak ko. Pero bearable pa naman, kaya ko tiisin to basta hindi lang ma-physical ang mga mag-ina ko. Ngunit dito sa baryong nilapitan namin, hindi lang mga tao ang problema eh. Sa ikatlong gabi namin, napansin naming wala na yung isang manok na alaga ni Bea. May bakas ng dugo sa bakuran, pero walang balahibo, walang kalmot, walang putok. Akala ko pusa, pero sabi ni Normita,
May narinig daw siyang parang humahagigik sa bubong minsan. Kinabukasan sa tindahan, narinig ko yung mga marite na matatandang babae. Sino kaya susunod? Bulong ng isa. Yung anak ni Aling Delia, wala pa ring malays. Baka naubusan ng hininga ng malamig. Tumingin sila sa akin nang dumaan ako na hindi sila ngumiti. Mga skeptical na tao ba? Buti na lang may ilang matino. Si Mang Igme, dating albularyo. Mukha siyang adik sa dami ng anting-anting sa leeg, pero siya lang ang lumapit sa akin nang hindi ako tinitingnan na parang kriminal. Base sa tindig at mga braso mo, para kang madirigma. Sabi niya, pero uubra ka kaya dito? Sabay, ngisi, napakunot noo ako. Ano? Sumagot siya, wag mong hahayaang mag-isa ang sino man sa pamilya mo. Lalo na paggabi. Pag-uwi ko, sinigurado kong sarado ang bintana at pintuan. Nilabas ko yung 45 mula sa ilalim ng kama. Hindi ko siya ginagamit mula nung nagretiro ako. Pero iba ang pakiramdam ko. Paulit-ulit tumatakbo sa isipan ko ang mga sinabi ni Mang Igme. Mga 3:00 ng madaling araw, nagising ako. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Mabilis parang dampi ng anino. Dahan-dahan akong bumangon. Nilapitan ko ang bintana sa sala. Sa labas may nakita akong gumagalaw sa may taniman. Akala ko tao, pero nung tumayo siya, hindi siya ordinaryo. Maliit ang katawan, pero mahaba ang braso. Walang suot, pero may balat na parang paniki. Nakaluhod siya sa lupa at may kinakain. Manok? Hindi. May dugo sa bibig niya. Bigla siyang tumingin. Sa akin, diretso sa mata ko, pas mapula, walang puti, parang walang kaluluwa. Tumindig ako at nakipagtitigan sa kanya. Hindi ako ang paramdam ng kahit anong takot. Sinara ko lahat ng bintana, tapos bumalik ako sa kwarto. Siniguradong mahigpit. Ang kandado, tinabihan si Normita. Mahigpit ang hawak ko sa baril habang pinapakinggan ko yung tunog sa paligid ng bahay. Maya-maya, may tunog ng kuko sa bubong. Parang kinakalmot. Parang gusto niyang pumasok. At narinig ko siya. Ungol. Hindi tao. Hindi hayop. Parang taong umiiyak sa gutom. Pero may halong hayop na tunog. Parang asong gumagaralgal. Nang mga sandaling yon, isang bagay ang pumasok sa utak ko. Kaya lagi kaming pinagchichismisan ng mga tao dito. Dahil hindi kami ang bagong salot sa baryo, kundi dahil kami ang bagong target ng gabing yon. Hindi ako masyadong nakatulog. Sinigurado kong protektado ang pamilya ko. Kinabukasan, para bang walang nangyari. Pero ako di mapakali buong araw. Wala akong tulog. Pati si Normita, ramdam ko may kaba sa mga kilos niya. Tahimik lang siya habang naglalaba. Si Althea at Bia naman parang mas naging clingy. Ayaw lumayo sa bahay. Ayaw magpaiwan. Nagdesisyon akong mag-ikot sa paligid. Gusto ko sana alamin kung may ibang nakaranas ng ganun sa gabi. Pero parang lahat ng tao, tahimik. Yung mga lasenggo sa kanto ni hindi makatingin sa akin. Yung mga marites, biglang parang naging pusa, maingat tikom ang bibig. Pero ramdam mong may alam sila. Nagpunta ako kay Mang Igme. Pinakuluan niya ako ng salabat at walang sabi-sabing nilagyan ng langis na may lumulutang na buhok ng tandang. Ano bang nakita mo? Tanong niya habang nakatitig sa usok ng tsaa. Hindi ko agad sinagot. Kasi sa totoo lang, kahit ako, di ko pa rin kayang bigkasin. May gumagapang sa labas. Sagot ko, hindi ko sigurado kung tao ba o hayop. Tahimik siya. Pero nakita ko yung bahagyang pag-angat ng kilay niya. Hindi na siya nagtaka. Parang kinumpirma ko lang ang hinala niya. Matagal nang may kakaiba dito, sabi niya. Yung iba tanggap na. Yung iba nakikibahagi. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo sabihing may halimaw dito. Tumango siya. O bakit pag sinabi mo bang halimaw, mukhang halimaw na
May iba't iba't klase naman ng halimaw, minsan yung nagbebenta sa palengke, minsan yung tanod na laging alerto, at minsan yung pinakamabait sa lahat. Sabi niya sabay ngisi at tawa, kumunot ang noo ko. Baliwata tong si Igme, kako sa sarili ko. Pero binaliwala lang, tapos bigla kong naalala si Kapitan Cristobal. Yung pagkakonsintidor niya sa mga tambay, yung parang tuwang-tuwa siya na naroroon ang pamilya ko. Tingin ko, hindi lang dahil sa masama siyang tao. May alam siya. Umuwi akong bitbit ang kaunting anting-anting na binigay ni Igme, bote ng langis na may dasal, at abani kong gawa sa palaspas na pinagpasapasahan ng 3 pari. Sabi niya, ilagay ko raw sa bintana tuwing gabi, kagabihan. Sinigurado kong mahigpit ang kandado. Pinapwesto ko si Normita at ang mga bata sa gitna ng bahay. Ako naman gising, hawak ang baril. May kutsilyo pa sa sinturon. Feeling ko bumalik ako sa kampo. Pero this time, hindi tao ang target ko. 2:30 ng madaling araw. Biglang umilaw ang poste sa harap. Tapos namatay. Sunod-sunod na namatay ang mga ilaw sa buong kalye. Isa-isa, parang may humihigop ng kuryente. Tapos tok-tok-tok, may kumakatok, pero sa bintana, hindi sa pinto. Pagkasilip ko, wala naman. Pero nung lumingon ako sa kabilang side, putang ina, si Kapitan Cristobal, nakatingin. Pero ang weird, ang kulay ng balat niya, parang tuyong dahon, ang mata, mapula, walang puti, parang yung nilalang na nakita ko sa taniman. Wala siyang sinasabi. Nakatayo lang, nakatitig sa bintana ng kwarto ni na Althea at Bea, kahit gulo, na ang isip ko, sinugod ko siya. Bukas ang safety ng baril ko. Pero paglabas ko, walang tao. Pati bakas ng paa, wala. Hindi ko alam kung halimaw talaga siya o kung may mas malalim pa. Kinabukasan, nagdesisyon akong magtanong-tanong. Palihim, ayoko nang umasa sa mga tambay o sa kapitan, kaya naghanap ako ng mas matinong tao. Doon ko nakilala si Toto. Tahimik siya, taga-baryo, mga 20 anyos. Laging nag-iisa, pero may kung anong misteryo sa aura niya. Nakita ko siyang naglalagay ng asin sa tapat ng pintuan ng lola niya. Para saan yan? Tanong ko, casual lang, sa protection, sagot niya. Para sa mga aswang. Aswang? Tanong ko. Di siya sumagot. Pero pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang nagsalita. Pinatay nila ang kuya ko. 5 taon na hindi man lang namin nakita ang buong katawan. Tumigil ang hangin, literal, walang dahon na gumalaw. Parang kahit ang hangin nakikiramdam. Kung totoo ngang may nilalang sa baryong to, sabi ko, tulungan mo akong bantayan ng pamilya ko. Tumingin siya sa akin. Diretso, walang takot. Kung lalaban ka, siguraduhin mong handa ka dahil hindi lang halimaw ang kalaban mo rito. Minsan, mismong mga tao nung gabing yon naglagay kami ng asin sa bintana. Nagbuo ako ng cross na gawa sa baging at pinako ko sa pinto. May bote ng holy water si Normita, galing pa kay tita niya sa Antipolo. Nilagay namin sa paligid ng bahay. Pero kahit anong ihanda namin, wala pa rin kaming panama sa mga susunod na gabi. Dahil nung sumunod na madaling araw, narinig namin si Althea sumisigaw. Pagbukas namin ng ilaw, puting-puti ang mukha. Niyamot sa bintana ng kwarto niya, may marka ng kamay pero hindi normal na kamay. 3 daliri at may tumutulong itim na likido sa salamin. Bilang isang sundalo, wala akong kinakatakutan pero dun ko lang naramdaman yung pinakanakakatakot na pakiramdam na pwedeng maramdaman ng isang ama. Hindi ko na pinatagal. Binuhat ko si Althea, pinasok ko sa kwarto naming mag-asawa. Si Bea umiiyak na rin. Si Normita, hawak-hawak ang krusipiho habang umiiyak sa kaba. Pinalibutan ko sila ng asin, langis, at sinindihan ko yung kandila na galing pa sa simala. Wala na akong pakialam kung gaano kababaw o kabaliw pakinggan. Basta para sa akin, lahat ng dasal, lahat ng pamahiin, lahat ng anting-anting,
Gagamitin ko. Lumabas ako ng bahay. Bit-bit ang itak. Bit-bit ang baril. At tanggalit ng isang ama na handang ipagpalit ang sariling buhay para sa pamilya niya. Paglabas ko, andon sila. Mga anino. Gumagapang sa kakahuyan, sa kalsada, sa puno. Mga mata na kumikislap na pula sa dilim. 1, 2, 5. Di ko na mabilang. Biglang dumating si Toto. Bit-bit ang pana na gawa sa kawayan. May lasong puti sa dulo. Huwag mong hayaang pumasok sila sa loob. Sabi niya, sagot ko. Magdadaan muna sila sa bangkay ko bago sila makapasok. Sumulpot si Aling Pina, naka-fatigue pants, may hawak na 2x2. Seryoso ang mukha pero may ngiting bahagya. May nangyayari na namang hindi ako kasama. Haba. At sa pinakahuling dumating si Mang Igme, may dala siyang garapon ng dugo. Ipinahid niya sa pinto at sa noo ko, yan ang dugo ng itim na manok. Proteksyon. Pero tandaan mo, Ram, sa gabing to, hindi lang lakas. Ang kailangan mo, tibay ng loob. Dapat mas matibay ka pa sa haligi ng bahay mo. Hindi na ako nagsalita. Nakafocus na ako sa mga gagawin ko. Sa mga oras na yon, lumalalabas na ang pagkamusang ko. At dumating na ang gabi ng bagong buwan. Walang liwanag, walang bituin. Ang dilim, parang may sariling buhay. Parang may bumubulong sa hangin. Parang may kamay na dumadapo sa balikat mo pero wala kang nakikita. Biglang sinalakay nila kami. Unang tumalon mula sa bubong ang nilalang na may mahahabang kuko, balat na parang balat ng ahas at pakpak na halos kasing laki ng trapal. Tinaga ko ng itak. Tinamaan ko sa tagiliran pero hindi sapat. Tumayo pa rin. Sumugod ulit. Pinaputukan ko. Tumigil. Pero habang ginugupo ko ang isa, 2 pang sumulpot sa likod. Sinalubong sila ni Toto. Mabilis siya. Parang may alam na hindi karaniwan. Para siyang sanay na makipaglaban sa mga to. Sumunod, si Aling Pina. Pinasag ang mukha ng isa gamit ang kahoy na may pako sa dulo. Pero ang pinaka nakakakilabot, lumabas mula sa dilim si Nanay Minda. Yung laging nagdadasal, yung mabait sa tindahan, yung healer ng baryo. Pero ngayon, kalahating katawan na lang siya, nakatambay sa hangin. Bit-bit ang sarili niyang laman loob habang lumilipad, manananggal, nagkalat, kayo ng dugo ng manok. Sabi niya, boses niya parang basag na tambol. Hindi kayo makakatakas sa tawag ng gabi. Hindi ako sumagot. Pinaputukan ko siya. Pero parang wala lang. Tumawa lang siya. Hindi yan uubra sa akin. Sigaw. Nia, tingnan mo ang paligid mo, Rams. Tingnan mo. Baryong to, akin to, at ilan lang kayo laban sa amin. Baka nga, sabi ko. Sige, tignan natin. Sumigaw ako. Tinawag ko lahat ng takot ko, lahat ng galit ko, lahat ng panalangin ko bilang ama, bilang sundalo, bilang haligi ng tahanan. At nagdilim ang lahat, bumuhos ang hangin, lumindol, umiyak ang mga bata sa buong baryo, tapos biglang lumiwanag, bumukas ang pinto ng bahay ko, lumabas si Althea, hawak ang kandilang may dasal, si Normita, nagbabasa ng dasal sa harap ng altar. Si Bea nakasunod, hawak-hawak ang rosaryo, at dun ko na-realize, hindi ako nag-iisang depensahan ng bahay ko, maliban kila Toto, Mang Igme, at pinasama ko ang pamilya ko, may team ako. Kasabay ng dasal, sinilaban ni Mang Igme ang dugo sa garapon. Nagsimulang umusok ng makapal, umalingasaw ang amoy ng sunog na laman at dahon ng lagundi. Isa-isa silang nagsisigawan. Nasusunog ang balat nila, umaatras. Pati si Nanay Minda nagsimulang manlambot. Yung kalahating katawan niya nahulog sa lupa. Tinali namin siya gamit ang abaka, sinuotan ng rosaryo. Tinusok ni Toto sa puso gamit ang sibat na nabudbudran ng asin at sa isang sigaw ng galit, binalot siya ng apoy. Natapos ang lahat bago sumikat ang araw. Tahimik ang baryo kinabukasan. Walang sino man ang nagtanong, walang nagkwento. Pero
Ramdam mong alam ng lahat ang nangyari. Si Kapitan Cristobal umalis ng walang paalam. Yung mga tambay, biglang naging tahimik. Yung mga marites, parang tinanggalan ng dila, pero ang pamilya ko, safe. At sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. At simula nun, nagbago na ang takbo ng San Vicente. Nalaman ng lahat ang totoo kahit walang diretsyong nagsalita. Parang kusa na lang nilang tinanggap na may mga halimaw talaga sa paligid noon at kami nila Mang Igme, Toto at Aling Pina ang tumapos sa mga to. Si Aling Pina, pinakiusapan ng buong baryo na siya na ang maging bagong kapitan. Wala nang eleksyon-eleksyon. Sa tapang, talino at malasakit niya, wala nang ibang mas karapat-dapat. Hindi siya tumanggi. Unang utos niya bilang kapitan, linisin ang buong baryo literal at espiritual. Pinaliguan ng banal na tubig ang mga eskinita, ipinabura ang mga markang itim sa pader at araw-araw may dasal sa barangay hall. Tapos pinabuo niya ang maliit na community guard, parang lokal na tanod team at guess what? Si Toto ang leader. Si Toto na tahimik lang dati ngayon ay ginagalang. Hindi na siya yung binatang laging nag-iisa. Ngayon, isa siyang tagapagtanggol. Nakamit niya ang hustisya para sa kuya niya. At habang minsan pa rin siyang tahimik, iba na yung katahimikan ngayon, payapa tungkol naman sa pamilya ko. Si Normita, nagtayo ng maliit na hilot at herbal clinic sa gilid ng bahay namin. Laging may dumadalaw, hindi lang para magpagamot, kundi para humingi ng payo. Parang naging second nanay ng baryo. Sina Althea at Bea, bumalik sa pag-aaral. Pero tuwing may program or event sa barangay, sila laging MC o performer. Yung dating mga bumabastos sa kanila. Ngayon nakatungo kapag dumarating sila. May respeto, may takot at may utang na loob. Ako, nagpapako ng bubong, nag-aalaga ng manok, nagtatanim ng sili, tahimik, masaya. Ang totoo, hindi ko na balak. Lumaban pa sa kahit anong gira. Pero kung kailangan ulit, alam ng buong baryo na hindi ako tatakbo. Kilala na sa baryo ang pamilyang magpantay. At totoo yon, hindi kami magigiba. Hindi basta-basta. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.